Samantala, kaugnay po ng issue sa anti-distracted driving law ay makakapanayam po natin si ASEC Edgar Galvante, ang hepe po ng Land Transportation Office. ASEC, magandang hapon po sa inyo. Good afternoon sa iyo at sa iyong mga tagapakinig. Kapo, dito po sa ipapatupad nga na batas, ano po, isa sa mga maapektuhan ng lubos yung naghanap buhay sa Uber at Grab. So, paano may compromise ho ba kayong nakikita dito? Talagang lahat tatamaan po? Hindi naman sila dapat maapektuhan adversely, no? Kasi yung namang absolutely, hindi naman prevent sila na magkaroon ng aparatong yon, ano? Mobile phone or whatever, mobile communication devices. Except that hindi nila pwedeng gamitin yon habang sila nagdadrive o nini-negotiate nila yung kahabaan ng road or ng street. Kaya kung kailangan nilang tignan yung kalang aparato para makita yung mapa, all they have to do is go to the side. Tumigil sila, hindi sila nakahambalang sa daan, at konsultahin nila yung kalang device. Or, kung hindi sila ayaw nilang tumabi, yung audio nung aparato ang pakinggan nila para mag-guide sila kung yun ang problema nila kung hindi nila alam kung saan pupunta, no? I mean, ang pinapagbawal dito ay yung matatanggal yung atensyon nung nag-drive ng vehicle doon sa na-impair yung kumbaga yung view niya o yung vision niya nung kalsadang dadaanan niya. At saka yung kanyang kamay hindi nagagamit sa pagkontrol ng manubela, kundi kung paghawak o pagmanipula ng kung anumang mobile device. Opo. Paano nyo po planong ipatupad to ng mahigpit? Kasi karaniwan, di ba, nagiging problema yung talagang mismong implementation. Pag minsan 1 week lang, sa susunod na week, hindi na ulit na susunod. So, sa pagkakataong ito, yung LTO, paano po ipapatupad itong batas nito? Unang-una, hindi lang LTO ang maaring gamitin sa pagpapatupad niyan. Under the law, yung mga ibang sangay ng ating enforcement agencies na katulad ng MMDA traffic yung enforcement agency nila, yung PNP Highway Patrol, yung in fact local government units kasama rin, they can be tapped to help LTO in the implementation of this law. Opo. At dito sa nakikita nyo, anong mensahe nyo sa mga kababayan natin na kailangan na talagang mag-alis ng mga kung ano-anong gadget sa dashboard nila o na makakaabala po sa kanilang pagmamaneho? Itong batas na ito ginawa para sa proteksyon ng mga nagmamaneho at saka ng publiko, no? Kaya sana naman yung cooperation talagang manggaling sa kanila, kasi hindi naman to para ilinabas para i-curtail yung pribilehyo kundi i-protect tayo yung nagda-drive, yung mga yung mga lumalakad sa lansangan, yung kapwa nila drivers, para maiwasan yung mga aksidente. At sana naman kung susundin ito, mawala na yung mga aksidente na kung minsan ang result pa very tragic, no? Apo. Maraming salamat po sa pagkakataon, si ASEC Edgar Galvante ng LTO. Salamat po.